Nahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. I just take some of it and then try to correlate yung alam ko and connect kung ano yung magiging decision ko. And I think siguro magiging sabihin ko sa last part ng ating podcast. I think my takeaway here is specifically on the substansya noong kaso na dito natin makikita yung differences of yung pag-aresto kay Duterte versus sa maaring maging conviction niya dito sa kaso na to. Pero makikita natin yung hustisya na inaantay ng mga EJK victim ay hindi mabilis na makuha ng partido ng mga Duterte o partido ng mga biktima kasi merong sistema, may proseso na very rigorous na ginagawa ng ICC. At dito natin makikita kung gaano ka-complex at ka-balance ang ICC sa pagtingin nila dito sa mga kaso na to. And I hope that as Filipinos, we shared the same aspiration that we get justice. It's either justice for the Duterte or justice for the EJK victims. Kasi meron ng korte na magpoproseso ng issue na ito. Dito natin makikita that yung lalim ng problema na ito, buuan, hindi natin ina-argue kung inosente si Duterte o hindi kasi ang daming ebidensya. I think what we're trying to argue here is yung integrity ng ebidensya at dokumento na nagdidiin kay Duterte. Kasi ang isa sa mga hindi napapansin, na sinabi na rin to paulit-ulit ni Kainaro kanina, there are complex evidences na nanggagaling sa hearsay. Yung pagbigay ng immunity di umano sa mga witnesses, narrative, yung emotional framing ng mga EJK victims na kinokontest naman ng depensa. At dito natin makikita yung complexity na itinatry i-prove ng defense na dito sa maaaring weakness ng prosecutor at saka ng mga biktima, dito nila pinoprove na mahina yung evidence. At dito natin makikita naman sa side ng ICC paano nila ititreat yung evidentiary documents or mga narratives ng mga victims versus narrative at evidence from social media. Kasi may mga ganun eh. So yun yung parang nakikita natin and sabi ko nga, antayin natin ang susunod na kabanata. 'Di ba? Kasi inaantay na natin ang kasunod nitong issue na 'to is kung ano ilalabas na verdict ng ICC. So, yun lang. Kainaro, maraming ako personally ako natutunan. Ang ganda ng kwentuhan natin. Talagang 'pag ikaw ang kausap ko, either yung napakaliit na topic, marami tayong na-e-explore na mga avenue.